Mga kababayan, meron pa po tayong mga issue na pag-uusapan dito sa BSKE. Kapag ang RA 12232 daw po ay unconstitutional, ay papatak ito, no, malamang sa alamang sa bare months sa susunod na taon, 2026. Yan po ang ating pag-uusapan at marami pang issue. Sa kasalukuyan, mga kababayan, ay wala pa pong desisyon na pinapaba ang Korte Suprema. Ayan, nag-aantay pa rin tayo. Pero nauro na nga talaga ang BSKE. At sa kasalukuyan, ang umiiral na batas ay yung Republic Act 12232 na sinasabi nga sa November 2026 ang BSKE. No? Parang tila kalokohan itong mga nangyayari ngayon. Bakit? Isipin nyo, no? Sabi kapag unconstitutional, malaki ang posibilidad na sa bare months papatak ang BSKE. Bare months, pwedeng September, pwedeng October, pwedeng November, or pwedeng December. Bare months nga kapag unconstitutional. Ang sinasabi ng batas ay November. No? So, mayroon bang pagkakaiba? Kung ang magiging schedule ng BSKE, no? Kung ang desisyon ay unconstitutional, parang wala rin naman pong pagkakaiba. Tila kalukuhan nga lang. Kumbaga, naurong lang naman talaga. Pero, unconstitutional, constitutional, sa susunod at taon, pa rin naman. So, ang hinahabol nga, sabi ko nakaraan, hinahabol na lang talaga dito, ay ipanalo ng mga petitioner na dapat ang maging deklarasyon o desisyon ng ACI unconstitutional na sa ganun yung kanilang petisyon ay magkaroon ng bunga. Pero sa part ng mga botante, yung pakinabang na gusto nilang ma-practice ay wala rin, na-move pa rin naman ang BSKE. Ngayon, kung iisipin naman natin na halimbawa nga po ay unconstitutional ang RA 12232 ay halos parang wala na pong magiging katinuan o kaayusan ang termino ng mga barangay officials. No? Kasi yung 2023 ay unconstitutional na po yun yung RA 11935 at kung mauulit na naman, unconstitutional ulit itong 12232. So, lumalabas na mas magulo ang magiging termino kasi wala pong fixed na termino at parang hindi garantisado ang magiging schedule ng BSKE. No, sapagkat kung iisipin natin ulit, no, yung ruling, magiging ruling, no, ano ba ang katiyakan ng ruling ng Korte Suprema? Diba? So, magiging premature pa rin ang pag-upo na naman ng mga mananalong halimbawa nagkaroon ng BSKE 2026, no, tapos unconstitutional yung RA 12232. So, anong magiging termino? No, anong magiging katiyakan ng termino ng mga barangay official kung dalawang magkakasunod na batas ay unconstitutional? Mas magulo po. Isipin po ninyo yung sinasabi ko sa inyo. No? Kung constitutional naman, ito, no? Titignan natin yung positive side ng RA 12232 ko, constitutional naman. So, ibig sabihin, kapag constitutional, mayroong umiiral na batas. Mayroong batas, mandato, na dapat sundin ang mga botante, mga barangay officials, at mismo COMELEC. Kumbaga, nakapix yung kanilang mga, yun nga, yung mandato, no, ay meron silang mga tamang panahon na susundin kasi meron tamang schedule kung constitutional ang RA 12232. No? So, dapat, para sa akin, kung magiging desisyon ng Korte Suprema ay constitutional, ay practical. Practicality na lang ito, mga kababayan. Total yan ay batas. No, kapag constitutional ang kanilang desisyon, practical ito. Kasi hindi na sila sasakit ang ulo nila, no, sa kaka-review ng mga petisyon na yan. Diba? Kasi kung unconstitutional na naman yan, ay yun na nga, sasabi ko lang kanina, walang katiyakan, walang garantiya ang termino ng mga barangay officials. At mas magulo ito. Kaya dapat, perong batas na umiiral kumpara sa ruling. Kasi kaya lang naman nagkaroon ng AC ruling kasi nga unconstitutional. Kaya dapat magtakda ng ang Korte Suprema noon na magkaroon ng BSKE
noong 2023. Pero ang resulta ay kulang ang termino. Yung sinasabi ay dapat 3 years. No? So ngayon, yung RA 1232 mga kababayan ay ito na yung meron ng fixed term na no? Meron ng fixed term siya. So kapag inisip ng SC, ng mga justices ng SC na ituring na lang itong constitutional, sa ganon ay yung mga susunod, kumbaga ay hindi na magkakaroon ulit ng mga postponement kasi fix na nga po. No? Naka-fix na nga po. Kumalinaw naman sa batas na ito ay fix term setting, isinaayos. No? At kung sa tingin ng iba na ay baka pag ayan ay naging konstitusyonal, baka lumaki ang ulo lalo ng mga mambabatas. Dahil yan ay konstitusyonal, baka paglaruan law yung batas na gagawa na naman ng batas na iuurong na naman. Sa tingin ko hindi. Kasi common sense. Kaya nga fix na Kapag binago pa nila yun parang nilang ginisa yung sarili nila sa sarili nilang mantika. At dyan na po magsisimula yung hindi na sila magkakasundo-sundo. Siyempre magbobotohan ulit sa Congress. No? Fixed term na nga, bakit ito pababaguhin? Term setting na nga, bakit ito pababaguhin? Malaking paglabag na po sa batas. No? At alam din yan, nila mismo yung mga gumagawa ng batas hanggang sa higher house, sa Office of the President at sa yung final arbiter na Korte Suprema. No, so ibig sabihin, kung mangyayari yun na itong term setting bill ay babaguhin na naman agad-agad halimbawa sa susunod, ay hindi na ito papasa para sa akin lang. So, para sa akin, in my views, ito na yung katapusan ng mga paurong-urong sulong na BSKE na mga nangyari pa nung past. Ilang beses na mo, di ba? Naurong ng naurong, na-extend ng na-extend. Hindi naman kasalanan ng mga mga barangay officials. Siyempre, may mga gumagawa ng batas. Diba? Kaya nga, once silang kinalampag ng may nagpetisyon sa Makalintal at nagdesisyon ng AC na i-constitutional. Kasi parang pangkakalampag na rin yun na, oy, tama na yung inyong ginagawa. So, anong gagawin ninyo? Gumawa kayo ng batas na merong compelling reason para yan ang sundin natin. So, ayun din. Para sa akin, ito na yung RA 1232 na ito. Nuggets po. Kasi pag unconstitutional yan, walang garantisa, walang garantiya, walang katiyakan ng kaayusan ng termino. Ang mga barangay officials, ang kalalabasan, kapag gano'n, ay gagawa pa rin, magsusulong pa rin ng bagong batas. Kung halimbawa unconstitutional, RA 1232, darating pa rin yung time na magpapasa pa rin ng batas, ang legislation para magkaroon ng kaayusan. Pero dahil nga meron nga pong RA 12232, ito na yun. Ito na nga yun Yun yung aking pagkakaunawa dito. So, constitutional yan, mas maayos. Mas magiging wala lang problema. Siguro, kumbaga, nagkamali sila noon, this time, pinatama nila. Mukhang tama naman ito. At yung fixed term na yung inyong mga magiging termino. So, tignan nyo rin yung good side o positive side ng batas niyan. Kumpara sa unconstitutional. Mas maraming negative impact yan kapag unconstitutional yan. So, comment. Hindi natin ulit pahabain. Yun nga pala sa sa Magna Carta. Kaya daw mahirap maipasa yan sa mga Congress. Ilang Congress na ang dumaan, hindi pa rin maipasa. Itong bago ay yung sinusulong ulit ni Senator Christopher Bongo. Ayan. Kung titignan kung isipin, maganda. Para magkaroon ng fixed term. Fixed na sahod ng mga barangay officials. Tuturing din sila mga regular employee ng gobyerno. Maganda yun para sa inyo. Yun nga lang daw, kaya hindi may pasa-pasa kasi para daw wala daw
kapakinabangan sa Congress o sa mga congressman. Maaari yun. Yung iba naman sabi ay sa kukuha ng pondo, napakaraming barangay sa buong Pilipinas. Hindi ako naniniwalang walang pondo. Ninanakaw nga lang. Ninanakaw nga lang yung pondo ng gobyerno. So, mas maganda kung itong Magna Carta, Barangay Act ay maging mapatupad. At least yung pondo, yung pera, mapupunta sa mga barangay officials, no? Yung kanilang sweldo. Yung magiging sweldo, hindi maayos. Di po ba? So, isipin natin, ha? Isipin niyo mabuti bago kayo mag-comment. Constitutional. Para sa akin, mas mainam. No? Unconstitutional. Mas magulo yan. Mas magulo yan, unconstitutional na yan. Sigurado yan. Isipin niyo mabuti. Total, ganun din naman magiging resulta, bare months eh. O, ano man desisyon yan? Alin dyan sa dalawa, bare months pa rin naman. Move pa rin naman. O, di saan ka pa? Dito ka na sa konstitusyonal.